Ayan mga idol, no, meron na naman tayong i-repair ngayon. Isa itong pistol na gawa ng ayan, Crosman Airguns, New York, USA ito. Tapos ito yung kanyang model. Siya ay pang BB's caliber. Ayan, bali dito yan, binabalahan yan dito ng BB's o bulitas. Iisod nyo lang yan, tapos ihuhulog nyo dito sa butas na to, tapos ibabalik nyo lang ganon. Yan, bali okay pa naman to guys, pumuputok pa naman siya. Kaya lang ang problema dito hindi lumalabas yung hangin doon sa dulo. Parang nagkaroon siya ng bara sa loob. Kaya ayan, baklasin na natin. Tingnan natin yung mga laman niya sa loob, kung paano natin maayos. Ayan, tinanggal ko na yung takip. At ito yung kanyang canister, converted na to, refillable na. Ayan, meron na siyang thread dyan na pinapasok yung CO2 tank para makapagkarga ng tangke. Yan sa bilog na yan. Bali, subukan ko munang kalasin kung kayang dukutin, kasi hindi pa rin ako masyadong pamilyar sa gantong klase ng unit ng pistol na airgun. Subukan lang natin kung makikita natin yung barrel niya sa loob, kung kaya nating dukutin. Bali, subukan natin kung may aangat natin yung parting to para makita natin yung laman niya sa loob. Parang hindi yata pwede, kailangan yata talagang tanggalin yung kanyang mga sidings. Kaya ko sana siyang tanggalin kasi sayang, may karga pa yung kanyang canister, may karga pang CO2. Bali, sa pag-inspection ko parang hindi yata talaga madudukot, kaya kailangan na talaga nating tanggalin. At i-drain ko na yung kanyang hangin. Luluwagan lang natin tong tornilyo na to sa ilalim para umatras yung kanyang canister at sumingaw yung kanyang karga. At yan guys, kapag naubos na yung karga, pwede na nating tanggalin yan. At tanggalin na rin natin yung mga iba pang mga tornilyo para kapag iwahiwalay natin siya at mahugot natin yung pinakang laman niya sa loob, at ma-inspeksyon natin kung alin doon yung kailangan nating i-repair. Yan mga idol, isa-isa nating kalasin yung mga tornilyo na para makita natin kung paano matatanggal tong kanya mga housing. Ayun, kailangan pa rin pala talagang tanggalin tong pati itong ilalim para mabuksan yung pinakang receiver niya doon sa ibabaw. Yan mga idol, nabuksan na natin. At tingnan lang muna natin yung mga mechanism niya, kung paano gumagana. At tandaan natin para pagbabalik may balik natin ang tama. Yan, ito pag pinalabit siya, ayun, diretso na rin siya, na rin yung bumabatak dun sa pinakang hammer niya. Tapos meron siya ditong maliit na ito yung nagsisilbi niyang
safety. Ayan, pagka kinalabit nyo, hindi siya tumutuloy na pumalo yung hammer. Ayan, merong ngayon nalaglag na maliit na ayun, dito nakalagay yan, may maliit na spring, pinakang stopper ng kanyang safety para hindi gumalaw. Ayan. Ngayon, kapag wala yung safety, puputok yun. Ayan mga idol, sinusubukan ko sundutin tong kanyang barrel. Meron siyang laman sa loob eh. Ayan, kung titignan natin, ayan, hanggang dyan lang umaabot yung panundot. Ibig sabihin, may nakabara dyan sa parting dyan sa lugar na yan, kaya wala nang lumalabas na hangin dun sa dulo. Ayan. Kaya kailangan nating baklasin yung kanyang pinakang barrel nya. Kaya mga idol, isa-isa na natin kalasin tong mga mga piyesa nya. Tanggalin natin tong mga spring. Ingat lang tayo sa pagtatanggal at baka magtalsikan to hindi na natin maibalik. Ayan, may spring siya dito. Ito yung spring ng kanyang hammer. Ayan, tapos tatanggal na natin yung hammer. Subukan natin kung kaya nating hugutin ito. Yun mga idol, at nahugot na natin patras. Ayan yung kanyang pinakang barrel, nakasama ron sa kanyang receiver. Meron siya ditong set screw, meron siya ditong allen wrench. Bali wala siyang kasukat sa allen wrench ko. Kaya lang mga idol, at hanap tayo ng pangkalas dito. Kaya mga idol, buti meron pa akong mga tools ditong iba. Hanap lang tayo ng pwede natin magamit na tusukat dun sa kanyang allen wrench na nakalagay. Ito mga idol, subukan ko to kung papasok to. Yun, buti at sumama naman siya mga idol. Ayun, at nahugot na natin yung kanyang barrel. Kaya mga idol, makikita nyo, ayun mayroon siyang bulitas na naiwan to sa loob. Ayan makintab. Ibig sabihin, bumara yung bala niya sa loob, hindi siya nakalabas. Ayan wala na siyang butas. Bali, hanap lang tayo ng paraan para matanggal to. Kasi sinusubukan ko siyang sundutin itong matigas siya, hindi talaga siya matanggal. Saka hanggang dyan lang inaabot. Ibig sabihin ito siguro hindi lang isa yung nakabar dito, kasi ayun lang isa. Bali ito mga idol, kumuha ako ng welding rod, tapos binakbak ko yung pinakang pulbura niya sa gilid. Yan ang gagamitin nating pansundot. Tapos kuha rin tayo nito, yan, martilyo para pamakpok. Yan mga idol, at subukan na nating baklasin yung mga nakabara doon sa loob. Pukpukin natin ang martilyo. Yan mga idol, kung makikita yung matigas siyang pukpukin, halos ayaw niyang lumabas. Kaya talagang kung hangin, hindi talaga yan lalabas. Yan, matigas siyang pukpukin mga idol. Tingnan natin kung mapapalabas natin. At yun na, lumabas. Isa, dalawa. Marami pala tong mga laman sa loob mga idol. Ayun, nagsama-sama na, kaya talagang hindi na siya makaputok. Hindi na siya makalabas sa dulo, hindi na makalabas yung pellet, yung bulitas at saka yung hangin, hindi na makalabas. Ayan medyo matagal na siguro to nakabara kasi may kalakalawang na. Bali yan lahat ng nakuha natin sa loob mga idol bali 7 piraso.
At yun idol, may mga kita na yung kabila, may butas na. Natanggal na natin yung pinakang bara. Yan mga idol, lalagyan ko lang siya ng konting langis, tapos kukuskusin natin yung loob kasi ano, yung ibang bulitas na stock parang pinalawang na, kaya medyo may gaspang na siya sa loob. Kukuskusin lang natin, tapos kukuha tayo ng tela, papasadahan natin yan sa loob para malinis yung kanyang barrel at magamit na ulit ng ayos ng may-ari. Mga idol, tutulak lang natin yung basahan mula dyan sa dulo hanggang doon sa kabila, patatagosin natin. At yan kung makikita nyo, sobrang dumi, maitim yung kanyang barrel, tama na yung dumi at saka kalawang dyan. At yan mga idol, natanggal na yung kanyang dumi at saka mga bara, ay ibalik na natin yung barrel doon sa kanyang receiver. Higpitan lang natin ng konti to para hindi siya matanggal kapag pinutok. Tapos ito yung kanyang mga mga mechanism, marami siyang pyesa, kaya medyo kung hindi natin nakabisado yung binaklas natin medyo mahirapan tayo nito. Ayan, at isa-isahin na rin nating buuhin. Bali meron siya ditong arm papunta ron sa ibabaw ng receiver. Kapag nakalagay yung receiver dyan, tumatama siya dito sa itim na to. Yan, hindi yan siya nakalagay Yan, kailangan natin maikabit yan na nakasabit siya dun sa kanyang sabitan. Yan mga idol, medyo mahirap lang siyang ikabit kasi dun siya nakasabit sa may likod, kabilang likod. Yan, kaya medyo diskartehan lang natin kung paano natin mapapasabit dun sa kabila kasi nakapix yung kabilang sidings. Wala tayong pagdudukutan, dito lang talaga sa ilalim. Yan mga lods, dukutin na lang natin, pilik lang natin ng konti, saka natin dukutin sa ilalim. Papasok natin to. Yan mga idol, napapasok naman na natin. Tapos ito na yung kanyang hammer, kakabit natin dito. Meron siyang pinakang lagayan dyan. Tapos kabit natin yung pin ng kanyang trigger. Yan. Tapos tong mga spring, babalik natin sa isa. Ito yung spring ng kanyang trigger, kailangan natin ikabit. Isingit lang natin dyan sa meron siyang talagang daanan dyan, tapos meron siyang sabitan dito. Yan. Tapos ito naman yung sa kanyang hammer, kakabit na rin natin tong spring na to. Medyo mas matigas tong ikabit yung hammer kasi medyo mas mataba yung spring nya. Kailangan natin ng plies. At yan mga idol, nakakabit na. Testingin natin kung pumapalo ba siya ng mga tama. Ayun, okay naman, nakakapalo naman siya. Bali ito ng maliit na spring, saksak na natin doon sa kanyang lagayan. Tapos itong kanyang para sa safety, yan, ganyan nakalagay. Tapos ikabit na natin itong kanyang siding.
Yan yung kanyang pinakang takip sa gilid. Yan. Bilisan na natin ng konti para maikabit na natin. At masubukan natin kung gagana siya ng tama. Bali ayan mga idol, kakabit ko lang yung mga tornilyo. Papas forward na natin para hindi masyadong mahaba yung ating video. Tapos kakabit ko na rin to yung kanyang mga pangkilid. Tapos tong kanyang canister, kabit na rin natin. Kabitan na natin para tumulak siya dun sa kanyang pinakang seal doon sa ibabaw at hindi siya sumingaw. Hapitan natin ng konti kasi pag maluwag ay sisingaw yan. Tapos pagka tingin natin okay na, pumapalo naman siya. Ayan, kukunin ko yung oxygen ko at subukan na natin siyang kargahan para mapaputok natin. Yan mga idol, at kinargahan ko na siya ng CO2. Yan, okay na mga idol, may karga na siya. At yan, puputok na rin, lumalabas na yung hangin sa dulo. Ayan mga idol, at gumagana na siya. Pwede na natin itong ibigay doon sa may-ari. At maraming salamat sa panonood nyo sa aking video. Sana ay supportahan nyo yung aking channel at mag-subscribe kayo. Maraming salamat.